Samantala naantala ang paghakot ng basura sa ilang lungsod dahil po sa pagbaha at mahabang pila sa mga dump site. Pero pagtiyak ng Metro Manila Development Authority o MMDA, naayos na ang problema sa sanitary landfill na naging maputik daw dahil sa ulan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Basura, basura at basura pa. Ito ang pirming eksena pagkatapos ng baha. Kaya rin kanya-kanyang hakot ang mga local government na mga basura sa kanilang komunidad. Ang Makati City nag-anunsyong may delay sa pagkuha ng basura sa mga barangay dahil sa mahabang pila sa mga dump site. Ang Marikina City naman, nagpayo sa mga residente na ipasok muna ang mga basurang nailabas na nila sa kanilang bakuran. Huwag munang ilabas hanggat wala pa ang truck na kokolekta ng basura nila. Paliwanag ng LGU, pansamantalang nakahold ang pagtatapon ng transfer station at materials recovery facility dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng Rizal Province. Bumaha sa ilang bahagi ng barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal kahapon, kaya hindi madaanan ng mga sasakyan kabilang ang mga garbage truck ayon sa kapitan ng barangay. Kahapon kasi, morning, napakalakas ng pagbagsak ng ulan. Siguro sa kadahilan ng ganyan, may mga portion or hindi makatawid yung mga truck natin, sa kadahilanan medyo ang tubig talagang tumaas. Anya, kaninang umaga humupa na ang baha sa malaking bahagi ng barangay nila. Paglilinaw naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ayos na ang problema sa mahabang pila ng truck ng basura sa dump site na dahil umano sa maputik na daan. Nagkaroon talaga ng pila sa sanitary landfill na isa kung saan nagdadala Makati. Dahil yung area kung saan nagdadump, medyo naging maputik because of the persistent rain. So nagbukas sila ng dalawang bago na area within the facility rin ng sanitary landfill. Ngayon naman na-decongest na yung pila doon sa loob. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang basurang nalilika na Metro Manila ay tinatayang nasa halos 10,000 tons kada araw. Ang solid waste sa buong bansa, 61,000 metric tons kada araw. 24% dito plastic. Sabi naman ng MMDA, nasa 8,000 tonelada ng basura ang nakolekta nila ngayong buwan pa lang. Hindi madali ang solusyon sa santambak na basura sa Metro Manila, kaya kailangan nila ng tulong ng mamamayan. Mga sariwang basura yung nakukuha namin based on our report. So makikita niyo na katatapon lang. So, kahit na maglinis kami na maglinis, kung everyday nire-replenish ng mga kababayan natin yung mga basura yung tinatapon sa waterways. Vicious cycle po yan. Responsibilidad din po natin ito. Hindi po kaya ng gobyerno lamang yan dahil tayo po mismo ay kailangan po maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.